Grabe ito mga kabayan. Nag-viral itong video nito ng isang kababayan nating OFW dito sa Saudi Arabia. Nagbahagi po siya ng karanasan. Hindi raw niya alam at wala siyang malay na wala sa bahay ang kanyang mga amo nang bigla siyang pinasok ng kanilang driver sa kanyang kwarto mga kabayan. Buti na lang nakapagpumiglas siya at nakatakbo, kundi napahamak na raw siya mga kabayan. Kaya watch po natin ang kanyang mga kwentong ito at karanasan sa ibang lahi dito sa Saudi Arabia mga kabayan. Guys, may kukwento ako sa inyo kung anong nangyari kagabi sa akin. Muntik na talaga akong mapahamak. Hindi ko alam, akala ko nandyan yung mga amo ko pero wala pa ng tao. Ako lang pala mag-isa. Hindi ko nalak agad ang pintuan tsaka sila yung susi ng aking pintuan. Biglang pumasok yung driver namin dito sa kwarto. Buti na lang nakapumiglas ako. Nakatakbo ako sa loob ng bahay. Tinawagan ko agad si amo. Mamaya titingnan ng CCTV kung paano siya nakapasok. Sabi ko hindi ako papayag pang hindi yan makaalis dito. Hindi ako papayag dahil uuwi na talaga ako pag ganito. Pumasok, sabi ko anong gagawin niya dito sa loob ng kwarto ko. Kaya sabi niya amo kagabi huwag kang lumabas dyan. Hanggang ngayon na-trauma ako sa pagpasok kasi hindi ko talaga alam. Akala ko amo ko ang pumasok. Nakatutulog na ako, masakit ang ulo ko kagabi. Tapos nagsinungaling. Hindi daw siya pumasok, hindi daw siya nakapasok. Sabi ko kay amo, wallahi lazim rabbil Kaaba. Pumasok talaga siya. Sabi ko, ano gagawin niya dito? Sabi ko sa kwarto ko. Buti na lang nakalabas ako. Kung hindi, ano mangyayari sa akin? Kaya sabi ko, uwi na talaga ako pag ganito. Dahil ayoko mapahamak ang sarili ko. Ngunit mga kabayan, may nagsasabi sa comment na baka raw gaw-gawa lang ito ni kabayan. Lalo na si kabayan ay isang content creator din. Kung tutuman to, hindi, ano importante mga kabayan, ay ligtas siya. At may bahagi niya ang karanasan dahil nangyayari ito dito sa Saudi Arabia. Para mag-alerto ang ating mga kabayan OFW kasambahay. Kapag may kasama kayong ibang lahi sa bahay ng inyong amo, driver man or hardinero ito. Dahil kagaya sa nangyari sa isang kababayan nating OFW sa bansang Jordan na pinatay ng anak ng kanyang katrabaho, naging substitute o karelyebo ng tatay niya nung hindi ito pumasok mga kabayan. Kaya watch natin ang mga balitang ito. Nahasa, pinatay at isinilid sa tangke ang bangkay. Yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan sa Jordan. Ang suspect, minor de edad na anak ng katrabaho niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon, exclusive. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos, nangyayari pala sa anak ko. Napaiyak na lang ang inang si Maria Lisa habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang 34 anyos na anak na si Mary Grace. OFW sa Jordan si Mary Grace at 8 taon na namamasukan sa kanyang employer. 3 taon na nakalilipas nang huling nakauwi ng Pilipinas ang Pinay at magbabakasyon sana ulit sa Pampanga sa susunod na linggo. Ang hindi lubos akalain ni Maria Lisa, nakakahong iuuwi si Mary Grace at isa ng malamig na bangkay. Nakitang patay ang OFW sa basement ng bahay ng amo niya sa Jordan noong October 12. Base sa police report na nakalap ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3, pinahirapan pa raw si Mary Grace bago pinatay. Na-rape nga ang anak ko, na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusumbong kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. Ang itinuturong pumatay kay Grace, ang 16 na taong gulang na anak ng hardinero ng kanyang amo. Kaya daw siya nandoon, ang sabi nung Pinay doon is absent daw yung tatay. So, siya ang naging substitute. Kwento ni Nanay Lisa, huli nilang nakausap ang anak noong September 30 para batiin ang kanyang ina sa kaarawan nito. Yung ikwento niya sa amin na mababait ang mga amo niya. Wala siyang reklamo. Kasama niya sa bahay is 2 matanda lang. Isang mag-asawa na ang matandang lalaki is bedridden. October 11 naman, nakatanggap sila ng tawag sa kapwa OFW ni Mary Grace na hindi na nila nakikita ang Pinay. Doon na humingi ng tulong sa OWA si Nanay Lisa. Base
Sa CCTV sa loob ng bahay ng kanyang amo, huling nakita ang biktima kasama ang minor de edad na sospek. Ipinakausap namin si Nanay Lisa kay OWA Administrator Arnel Ignacio na ngayon ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ni Ignacio, sa October 21, nakatakdang iuwi ang bangkay ni Mary Grace sa Pilipinas. Kami na po ang bahala dyan. Pinaaresto na rin po natin yung gumawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Sir, ano pong magiging parusa nun? For the moment po, nakakulong na, mag-trial yan sa prosecutor. Aabangan natin kasi ang problema natin bata eh. Basta update namin yun. Magpapaabot din ng tulong ang OWA sa dalawang nauli ng anak ni Mary Grace. Totally tutulungan natin. Opo, sana po matulungan nyo kami, lalong-lalo na po yung anak niyang panganay na may congenital heart disease. Ang panganay po niya, bibigyan na natin ng educational support magmula ngayon hanggang siya graduate. Salamat po, salamat po. Sa huli, may mensahe si Nanay Lisa sa minor de edad na pumatay sa kanyang anak. Kahit 10 bitay, hindi kayang bayaran ng buhay ng anak ko. Kung pwedeng akong pumatay sa kanya, gagawin ko. Kaya mga kabayan, hindi nyo dapat binabas kabayan dahil totoo talaga ang mga nangyayaring ito. At paalala na rin sa mga lahat ng mga OFW na kasambahay dito sa Saudi Arabia na dapat dobling ingat lalo na may kasama po tayong mga ibang lahi nakatrabaho sa bahay ng ating mga amo. Mag-iingat po tayo lagi mga kabayan dahil talagang hindi may iwasan na gumawa ng hindi maganda ang mga ibang lahi sa ating mga kabayan Pilipina dito sa Saudi Arabia. Sana po maging aral po sa ating mga OFW at maging alerto po tayo sa ating mga katrabaho na ibang lahi dito sa Saudi Arabia mga kabayan. Maingat po tayo sa ating pagtatrabaho. Maraming salamat sa inyong panonood. OFW Vlogger.